Isa ka ba sa gusto ipasalo ang iyong sasakyan sa iyong kaibigan, kapatid, kamag-anak? Pwes, pakinggan nyo muna to sasabihin ko, baka mamaya ay madali kayo ng tinatawag na mortgage law. So i-explain ko sa inyo kung ano ba yung mortgage law. At isa ka rin ba sa mahilig magpalit ng kulay na sasakyan? At ano nga ba ang dapat mong gawin? At magkano ba aabutin natin kung tayo ay magpapa-change of color? Nandito tayo ngayon sa may loob ng Camp Crame, sa may HPG, at bibigyan ko kayo ng simple tips at advice kung ano ba dapat natin gawin. Una, doon natin pag-usapan ng tinatawag na yung pasalo. Sa mga karonda natin, nowadays marami pong mga kababayan natin na mga nagpapasalo ng kanilang mga sasakyan. Mapamotor, mapa four wheels man yan. At kadalasan, pinapasalo nila sa sasakyan nila sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Pero tandaan natin mga karonda, meron tayong tinatawag na mortgage law. Ano ba itong mortgage law? At paano nga ba natin gagawing tama yung pagsalo natin ng sasakyan? Kasi maaaring baka makamura nga naman pagka sumalo tayo ng mga sasakyan. Meron kasi tayo dapat proseso na gawin. Huwag tayo yung tipong sa tabi lang ng gilid ng kalsada, nagkaroon ng deal at magkaabutan ng pasalo na pera, then yung sasakyan mo, ipagkakatiwala mo na sa iba. Ang problema niyan, pag yan ay hindi alam po ng bangko, yan na po papasok ang mortgage law na tinatawag. Maaari kasi na may mangyari sa sasakyan mo kung sakali yung pinasahan mo ay hindi na hinulugan o kaya ito'y tinakas. Bandang huli, kayo po pa rin ang hahabulin ng bangko. Paano maging legal ang pasalo sa inyong mga kamag-anak, kaibigan o kung sino pa man? Pumunta po kayo sa bangko ng owner na nagpapasalo na sasakyan at doon nyo po isettle kung paano ba ang transfer ang gagawin ninyo. Ang simple tips lang natin, huwag natin itong gawin sa tabindahan at huwag lang tayo masyadong magtiwala sa mga kaibigan o kamag-anak at ipasan na natin kagad yung sasakyan, binigyan na tayo ng konting pera, then sige na, sa'yo na yung sasakyan namin. So huwag po tayo basta magtiwala doon at baka nga bandang uli, may mangyari sa sasakyan, huwag naman sana ay kayo pa rin hahabulin ng bangko. Ngayon pag-usapan naman natin yung tinatawag na change of color. Nako, marami mga karonda natin ang gustong-gusto yan, lalo na sa mga rider. At yung mahilig mag-modify na color. Paano ba proseso para mapalitan natin ng kulay ang ating mga sasakyan? So tara, samahan niyo ako sa loob. Okay, nandito tayo sa loob ng HPG. Kung mababasa nyo, meron ditong area na macro etching and physical examination. Kung makikita nyo, yung mga sasakyan na yan sa paligid, yan po ay mina-macro etch na at ito'y ina-apply na yung change of ownership ng mga sasakyan. So, iba pa yung change of color. Sir, paano nga ba magkaroon ng change of color? Kasi yung dilaw ko, gusto kong gawing pula. At yung pula ko, gusto kong gawing itim. Paano proseso? Ganito yan. Bago kayo magpa-change color, gawin nyo muna ay palitan na mismo yung kulay ng sasakyan. Example, ito ang kulay ng sasakyan, gawin nyo muna dilaw. Then, pag nagawa nyo yung gusto nyong kulay, gagawa ngayon kayo ng affidavit of change of color at panotaryo nyo na. After na notaryo, pupunta na po kayo sa HPG para at least bigyan po kayo ng authorization of change of color. Pero may proseso pa rin. So tara, samahan nyo ako. Siyempre, unang-una, kailangan natin yung mga original requirements. Yung mga nabili nyo sasakyan. Ito pa, isang tips ha. Baka mamaya makabili kayo sa sasakyan, napalit na yung kulay at di nyo alam ang gagawin nyo, hindi nakaregister yung kulay sa ORCR. Ganito lang ang gawin nyo. Una, punta po kayo dito sa HPG after nyo ma-process, yung after nakapagawa ng affidavit kayo ng change of color. Then, ito na yung step. Okay? So, ito po ang flow charts ng pagpapalit ng kulay ng sasakyan. So, receiving section, initial processing and issuance of order of payment. Then, pupunta na po kayo sa bangko. Merong ibibigay po sa inyo ang HPG kung saan yung po yung magiging payment nyo. Pupunta kayo sa land bank, then after land bank, bibigyan kayo ng receipt, balik po kayo dito, ayan po, para magkaroon na siya ng physical inspection ng engine and chassis number. After nun, syempre kailangan ma-record na po ulit dito sa inyong mga sasakyan. Then, final na po. So, hingi tayo ng konting tips kay Sir sa mga gusto magpalit ng kulay. Tara. So, yun, kasama namin si Sir Gelado. Sir, yun nga sir, na-explain ko na, baka mamaya may kulang pa ako. Sabi ko sa kanila, papalit na sila ng kulay muna ng sasakyan first, tapos gawa sila ng affidavit of change of color, then punta sa HPG, then payments na sir. So, after nun sir, records na po tayo sir. After nun, lahat ng documents, original documents, ipipresent sa amin. Then, ang kukunin namin is all photocopy na. So, ang magiging basis natin is dapat makita namin
physically sa sasakyan ay napalitan siya ng kulay. So Yun. ako po ang IMB inspector dito sa Camp Crame. Ako po nagkakandak ng physical inspection kasama ko ang forensic group na si Staff Sergeant Bentanillo. Yan. Siya naman na magkakandak ng physical examination pagdating sa engine at saka chassis. Yun. Thank you very much, sir. O yun, sa mga karonda natin, wag na kayong matakot na magpalit ng gusto nyong kulay dahil meron naman pong way. Basta ilagay lang sa tamang proseso at sa legal. Siyempre, mag-ingat din sa pagbili ng mga sasakyan. Check nyo mabuti ORCR kung legit. No? Pwede nyo pa-check to sa LTO para ma-verify nila yung legitimacy ng sasakyan. Na lang, no? Para maging safe din sa atin lahat. Bali, kung gusto nyo, may interesado kayong sasakyan na gusto nyo bilhin, Yeah. na-present na sa inyo yung document, mas maganda kung in good faith yung seller, mas maganda dalhin natin yung sasakyan dito sa Camp Crame. Pinakamalapit na Highway Patrol Clearance Section Division para magkaroon ng labasan natin siya, bigyan natin siya ng clearance. Clearance. Oo. So, ibig sabihin, pag dumaan sa amin kasi ang sasakyan, na issue namin ng clearance, automatic ang sasakyan natin na bibili ay legit. Yun. So sir, pati ba sa probinsya meron tayong mga offices doon? Actually, ang ginawa namin para maging convenient sa mga kliyente natin, lahat ng LTO office, nilagyan na namin ng satellite office, Wow. ng HPG clearance. Para kung doon ang mother file nila, halimbawa sa transfer of ownership, doon na rin sila magpapa-clearance. Para Nice, pag-release nice. ng clearance sila, andun na rin ho ang LTO nila. So yun, sa mga karonda natin, nandito po ang inyong mga kapulisan at handang tumulong at tumalalay at gumabay sa inyo. Kung meron lang kayong nalilito kayo o meron kayong katanungan, kung pwede nyo po kami lapitan, makita nyo kami sa kalsada, alalayan namin kayo at tutulungan. Maraming salamat, sir. At thank you po sa lahat ng karonda natin. Ayan, meron po kaming tips sa mga gustong sumalo ng sasakyan at magpalit ng kulay. God bless po sa atin lahat. Peace. See you po.